Hello guys, mga igan, mga best friend, mga bossing. Kamusta po kayo? Magandang buhay po sa inyo lahat. Okay po, magtutuloy na po tayo. Ito po ay natutungkol sa 2003, 25 centimo. Magnetic po magnetic siya. Ito po ang ating tatalakayin ngayong araw na to. Ito kasing medyo controversial po itong 2003 na magnetic Yan. Tsaka yung non-magnetic, kung titignan nyo po, parehong-pareho sila. Parehong-pareho sila. Itong isa, magnetic, na-attract siya sa magnet, dumidikit siya. Pero yung isa, hindi siya dumidikit sa magnet, Hindi siya dumidikit sa magnet. Itong isa, Yan, medyo mahabang paliwanagan to. Yan. Magandang kwento to Napaka-importante nito kasi ito yung tinatawag na first transitional mint error. Yan, hindi siya na Baka ito yung ating maging history. First transitional mint error. Ito yung magiging title niyan Yan, ito hindi naman magnet, hindi sumasama. Ito sumasama yun Yan Yan po ang tatalakayin natin ngayon. Yung namamagnet na coins na 2003. Mangyari, merong nag-post dun sa Numista. Yan, kukunin natin ang pangalan niya si Bon. Tungkol dun sa tungkol dun sa 2003 niya. 2003 na kanyang natuklasan, magnetic pala. Meron siyang mga katanungan. Ito po natin. Magre-relate po tayo dun sa kanyang katanungan Si si Bones. Ang B-O-N-N, yan. Ito naman yung Bones profiles niya, yung profile niya. Taga siya, Location, Cebu City, Philippines. Yan. Ayan, Meron siyang rito Titignan natin yung ni Bones. Ito ang kanyang Ayan, Bon, new member, Philippines 20 post, posted 3/28/2019. Yan. 2019 pa pala, March 28, 2019. Ito ang kanyang post, Can anybody confirm if this is the first transitional mint error coin from the Philippines? Sabi niya, I just found recently the 2003 25 centimos attract to magnet. The metal composition is brass plated. I weighed in with 3.6 grams. Yan. Ayun yung kanya ayun yung kanyang points, Ayun yung kanya sinabi, Sabi niya, Dito natin, Can anybody confirm if this is the first transitional mint error coin from the Philippines? I just found recently the 2003 25 centimos attract to magnet. The metal composition, brass plated steel. I weigh in with 3.6 grams. Yan, sabi niya, Parang nagtatanong siya, Anybody confirm, sabi niya. Ayan ang coins niya, Ayan, namamagnet nga, nakatayo, tapos sabay dito. Ayan. Tapos sabi niya, as per Numista catalog, the year 1995-2003, the metal composition should be brass and weight should be 3.8 grams and definitely not to be attract in magnet. Yan, definitely not to be attract in the magnet, sabi niya. In magnet, sabi niya. Ayun yun, yung 1995 to 2003. And tapos sabi naman, and the year 2004, the Philippines changed the metal composition into brass-plated steel, attract in magnet with 3.6 grams. Sa grams pala, medyo may kakaiba na. Ayan. Sabi niya, is this possible an early release transitional mint error coin? Is there any record before about this? What you think? Ano yung tanong niya, Yan. Tungkol sa 2003, Ibig sabihin, pwede pala siya naging mint, first transitional mint error. Di kapag naging, first transitional mint error to, ang laki ng value nito. Kasi sa Numista, merong merong nag-submit ng mga coins na ang pagkakaalam natin, merong nagawa na 2003. Pero ang kadalasan po kasi talaga niyan, halimbawa,
magpapalit na ng ng transition ng ng paggawa ng coins, 1995 to 2003, tapos 2004 to 2004 na, tapos hanggang 17, no? Puro mga puro mga na yon, mga namamagnet na. Tulad nga ng sinasabi niya, in the year 2004, the Philippines changed the metal composition into brass-plated steel at rock in magnet. Ayun ang sinasabi niya. O nga, may katwira siya ron. Kumbaga sa regulated kasi ang paggawa ng coins eh. Ang tanong ngayon, bakit nagkaroon ng 2003 na na-attract sa magnet? Abay, yung po ang isa sa mga aalamin natin yan, walang makakasagot niyan kundi ang central bank. Pero pwede siya maging mint error talaga kasi halimbawa, yung makina tinesting, may planchet na sila naka-ready na na brass plated. Tapos, tinesting muna, nakakasa pa yung hindi pa nila kinakasa yung 2004. Kasi nga, testingin mo nga tayo, yung mga trabador. Sino kaya yung mga trabador noon? Tagal na 2003, no? Nandiyan pa kaya sila? Baka iba na siyempre, iba na mga namumuno ngayon. Sino ba presidente noon? O, nung tag-testing nila, lumabas yung nilagyan nila ng planchet na namamagnet. O, siyempre, tapos na yung transitional, mag-iiba na mag-iiba na yung metal na ng content Dati brass, tapos sabay, nag-testing sila. Palagay ko, ganyan ang nangyari dyan Nag-testing sila, tapos sabay, tinesting, gumagana pa yung makina. Pero yung tinatakan, yung planchet na namamagnet. Ganun nga yung, hinala ko lang naman yung baka. Pero tayong makakasagot lang po yan yung central bank. Pero pag nagkataon na na ito ay mint error first transitional mint error sa Pilipinas, sa history yun maganda yun Maganda yun kasi magkakaroon tayo ng mint error. Sino kaya gumawa nagkamali o tinesting o sinadya. Pero ang presyohan po nitong 2003 ganito po 2003. Ang presyo niya lang po dito ay nahanap na po ng mga kolektor. Year 2003 magnetic. 20 pesos to 50 pesos. Kaya kung ako, meron akong ganyang coins na 2003, hindi ko muna po itatabi ko po muna. Kasi pag yan ay nasabi ng central bank na mint error, pag sinabi, siyempre, hindi pa naman iimbestigahan pa yan. Alam kung talagang mint error yan. Pero ako, hinala ko lang po. Mint error yan. 20 pesos to 50 pesos pa lang binibili yung 2003 magnetic pero may nag-submit sa sa numista may nag-submit tungkol dun sa 2003 ayan yung magnetic kasi dumuktong siya sa 2004 kailangan yung 2003 dun lang sa babayan dun lang sa 1995 to 2003 meron nag-submit, meron nagmamay-ari 1.2% ang kanyang medyo mababa yan pero kung sa marami rin silang nagawa niyan o baka ibang 2003 nangawala na. Ilan na lang ang natitira Sa magkakaroon tayo ng first transitional mint error. Ayan, may nag-submit Ayan. O, kuha po ba? Medyo napahaba ang aking pagtatanggol dito sa 2003 na gusto kong maging mint error kasi history nga naman history. Ayan po Sana po nakapagbigay ako ng kaunting aliw, kaunting impormasyon para sa pangungulekta ng coins. Kung meron po kayong 2003 na 25 centimo, itabi nyo lang po muna. Dahil kapag naglabas na ng desisyon ang matagal pa naman yan. Ang central bank, doon po talaga natin malalaman yan. Central bank lang po ang makakapagsabi kung talagang mint error po yan. Pero sa akin po hinala ko lang po yan hinala o opinion na mint error po yan. Okay po. Hanggang sa muli. Lagi po nating tatandaan, ang mga barya ay bahagi ng kasaysayan. At tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bye for now. Don't forget to subscribe. Magnitin natin ulit Bihira yan. Ilan lang ang nagmamay-ari. 1.2 lang sa numista Isang 2003, hindi na mamagnet.
O, tama ang hinala siguro ni ni Bon, no? Tama ang hinala ni Bon na na sabi niya, the first transitional mint error coin from the Philippines. Okay po. Bye for now.